Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Magandang tanghali, kabayan, o magandang tinanghali. Magandang tanghali po sa inyo lahat at welcome po sa ating palatuntunan dito po sa ating programang Sama Ka Na, Kabayan. At muli, ang inyo pong lingkod, Jigs Magpantay po lamang. Tayo ay sumasahing papawid upang tayo ay magsama-samang muli sa isa pang edisyon po ng ating programa, ang ating morning edition ng Sama Ka Na, Kabayan. Sama na, kabayan, dito po sa ating pong programa. At siyempre, ngayon po ay araw ng Miyerkules, at muli tayo po ay tatalakay sa mga importanteng issue at mga balita ngayon pong araw na ito. Sa mga nag-celebrate ng kaarawan ngayon pong araw, happy birthday po sa inyong lahat. At sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At sa ating po mga tsuper, ingat-ingat po kayo sa pagmamaneho. At ang ating pong panahon ngayon pong araw, lumayas na po si Ineng. Ineng, huwag ka na munang manalasa dito po sa aming bansa. At nahihirapan na po yung ating mga magsasaka. Mahal ang bigas, pagkatapos mahal ang mga gulay, mga bilihin. Nawawasak pa po yung kanilang mga tinanim dahil po sa baha. Marami po tayo mga kababayan na hanggang sa ngayon lubog pa rin sa tubig baha, at nakakaawa naman sila. Ang ating pong mga klase sa iba pong mga lugar mayroon pa rin mga nakakansila pagkat lubog pa rin sila sa baha. So, paano na kaya ang kalidad po ng edukasyon sa ating bansa? Ito po ang naapektuhan na masyado. Kinukulang sa classroom, ang isa pong eskwelahan, kung minsan sa isang classroom, pinagsasabay-sabay na po yung klase ng magkakaibang mga grado. At talagang ginagawan po ng DepEd ng paraan kung paano po ma-accommodate itong ating mga mag-aaral. Kaya sa ating po mga mag-aaral, medyo sige lang po at sipagsipagan lang natin ang ating pong pag-aaral, At yung ating naibalita na ang sabi po, ang suggestion po ni yung secretary natin ng Finance, si Secretary Jokno, kinakailangan kailangan dadaan na sa mga examination o yung entrance exam ang mga estudyante natin na nag-aaral sa mga state universities and colleges, yung SOC, ang mga reaksyon po na natanggap natin, parang unfair daw. Kung libre na lahat. Wala nang mga exam pa. Pagkat pag ikaw ay nag-enroll, talagang ang kagustuhan mo makatapos ka ng iyong pag-aaral. Kaya lamang, napakataas daw po ng yung mga dropouts, yung rate ng dropout napakataas, nasa 84%. Kaya nga sabi ko, baka kaya naman sila nag-dropout dahil talagang libre ka nga sa tuition fee, libre ka sa matriculation, kasi para ka na ring scholar, ang problema, wala ka namang pamasahe, wala kang baon, At yung pong nakaraan sa ating pandemic, talagang nahihirapan pa rin. Hindi pa naman lahat nakaka-recover. Baka yun naman ang dahilan. Kaya malaki po yung rate ng dropout. Kaya siguro, timbangin din po ng ating mga mambabatas. Timbangin din po ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Timbangin po ng gobyerno kung kinakailangan ba talaga na ito
ibalik sa dati yung may entrance exam para kung yung desidido lang ang makakapag-aral. Pag-aralan po natin itong pag-aaral ng ating mga kabataan, ng ating po mga kababayan. So, yung CHED yata, parang ayaw din nila na dadaan pa sa ganun pagkat ang punto po nila, ang pinupunto nila talagang yung kahirapan po. Alam nyo, ang kahirapan ay magkakonekta po yan yung edukasyon. Pag ang kahirapan ay magpapatuloy, siyempre yung kamangmangan magpapatuloy din pagkat napakahirap mag-aaral. Libre ka nga tuition pero wala ka namang pamasahe papunta sa mga eskwelahan. So talagang problema. Bueno, sa iba pa po nating mga balita at impormasyon, kayo ba ay nag-register ng inyong SIM card? Kayo po, lahat tayo nagsi-cellphone pero yung bang SIM card niyo ay rehistrado? Kung yung pong tinatawag na SIM card, Subscribers Identity Module, inobliga po tayo na mag-register ng ating SIM card pagkat ito po ang isa sa mga paraan para masolusyonan po yung ating problema sa mga nanloloko at gumagawa ng krimen sa pamamagitan po ng SIM card. So, para po malabanan po ang ganyang mga reklamo, inobliga po ang pagpaparehistro ng SIM card. Ito pong SIM card registration, kahit po sa ibang bansa, ay meron din ganyan, may SIM card registration. Pero sa harap po ng mga senador kahapon, ay sinabi po ng National Bureau of Investigation o NBI na matagumpay daw po nilang naiparehistro, matagumpay silang nakapagrehistro ng SIM card gamit po ang litrato ng isang hayop. Litrato ng isang hayop naka-register sa mga telcos. Anak ng pinapa. Bakit nagkaganon? Sa Senate hearing po kasi, sinabi ni NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok na tinesting nila, pinurmahan nila nga mag-register ng SIM card na binili po sa iba't ibang mga telcos, iba't ibang telecommunication companies noong pong Lunes ng gabi, Lunes ng gabi. At ginawa po nila yan bilang bahagi po ng kanilang investigasyon dito po sa mga sangkatutak ng mga reklamo tungkol po sa cybercrime. Marami po mga nabibiktima. At ipinasok daw po nila ang mga facts ng animal o hayop at iba't ibang pangalan ang kanilang ginamit. Pero ito'y tinanggap pa rin. Ibig sabihin, naiparehistro nila yung SIM card. Siguro, ewan ko kung natutulog yung, di ba may tatanggap naman ng application mo dyan, automatic siguro yan na machine. Hindi ko alam kung anong sistema nila dyan. Pero sa hearing po kahapon, kasama po yung mga representative ng bawat telephone communications company. At yun nga po ang sinabi ng NBI ay wala sigurong mga validation na ginagawa sa mga entries ng mga datos. Ngayon, tinanong po ni Senator Grace po, ito po si Senator Grace po, ang chairman ng Committee on Public Services. Tinanong po ang NBI kung ano pong identification cards ang kanilang ginamit sa pagrehistro ng SIM card. Siyempre, pag ikaw po ay magre-rehistro, kinakailangan naka-ready yung iyong identification card, yung iyong ID. At ang sabi po ng NBI, ang kanila daw pong ginamit, siyempre ID. Pero alam nyo, napakadali pong gumawa ng government ID online. Napakadali pong gumawa Halimbawa yung iyong ID, papatungan mo lang ng ibang picture, okay na yon. Papasok na yon.
sapagkat government ID. So pag nilagyan mo ng picture mo o nagpagawa ka ng ID mo, pwede mo lang ipagawa yan dyan. Actually, sa recto eh. Mas maganda pa kaysa original. Sabi nga niyan. At yun po ang sitwasyon. At ayon naman sa naiinis na si Senator Joel Villanueva, kung ikaw ay nasa telco at nakita mong nakabungis-ngis sa yung litrato, ay litrato ng unggoy. Litrato ng unggoy ang nakabungis-ngis sa'yo na ginamit sa pagpaparehistro ng kanyang SIM card, bakit hindi mo nahuli? Bakit hindi mo mahuli yung mga gumagawa ng ganyan? O common sense na lang. Ang sabi po ni Senator Villanueva, common sense na lang. Ang bumungis-ngis sa'yo, nakabungis-ngis sa'yo, picture ng unggoy, pwede na pala yun. So yan po ang problema. Paano nga naman mahuli? Yung mga gumagawa ng katarantaduhan gamit po ang cellphone, pagkat kung ikaw ay gagawa, manloloko ka, mangi-scam ka, gagamitin mo ibang ID o ibang picture o faking ID. Yan ang problema. Kung nakalusot sa'yo, nai-rehistro mo yung SIM na ang litrato ay unggoy, nako. So, bakit na andyan ka pa? Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo yan na-check? So, yan po ang sinabi ni Senator Villanueva sa mga telcos na nag-attend po ng hearing kahapon. At ito po si Arnel Tubayan, ang pinuno ng Policy Division ng Globe Telecom, na naandun din po kahapon. Mas madali daw po sa mga telcos na fully implement ang SIM card registration kung na fully implement ng todo o kaya fully implemented na po ang National ID System. Pagkat meron itong biometrics, siguro kailangan din ang biometrics. Dagdagan na lang siguro, kaya lang tapos na po yung SIM card registration eh. So, yung National ID merong biometrics. Unlike sa iba pong identification cards. Ngayon, ang hangad po ni Senator po, magkaroon po ng amendment sa SIM card registration law. Kaya inatasan niya po ang National Telecommunications Commission na makipag-cooperate po hinggil po sa bagay na ito. So bagamat tapos na po yung deadline para po sa SIM card registration, pero pag ikaw ay bibili ka ng bagong SIM card, edi siyempre, ipaparehistro mo yon. At hindi naman pwedeng bumili ka ng SIM card, hindi mo ipaparehistro. So yun po ang yung mga bagong SIM card, automatic ipaparehistro mo na po yon. Mahalata po natin sa ating po mga cellphone. Kapag may tumatawag at hindi nag-a-appear yung pangalan ng tumatawag, ibig sabihin, hindi yan nairehistro. Hindi po nairehistro. Kaya mahalata mo po yon. Bueno, patuloy po tayo sa ating programa at sa iba pa pong mga importanteng impormasyon. Meron daw pong budget proposal. Ito medyo tong issue na to. Ako may naaamoy na naman ditong hindi maganda. Meron pong budget proposal ang Department of Agriculture sa halagang 2.3 bilyong pisong alokasyon para po sa Agriculture Cold Examination Facility o kaya SEPA. Ito po ay isang pasilidad na gagamitin para po dito sa mga imported agricultural products. Kaya lang, mayroon pong agam-agam si Congresswoman Janet Garin. Si Congresswoman Janet Garin. Sound familiar ang pangalan. Dahil ito po ay nais itayo sa isang pribadong lote diyan po sa lalawigan ng Bulacan. Sa posibleng ang kanya pong agam-agam, kung maitayo na ito, posible daw pong tumaas ang presyo ng farm goods at merong mga aligasyon ng korupsyon.
kung itutuloy daw po yan. Ano? Sa budget hearing po, para sa budget ng Department of Agriculture sa taong 2024, kinwestiyon po ni Iloilo Representative Janet Garin kung bakit ipinipilit po ng gobyerno na itayo ang first border inspection facility sa isang private property. O bakit nga ba? Private property, gagasusan mo ng ganyang kalaki. At ito po ay dyan sa Angat, Bulacan. Sa Angat. Kaya kayo po mga taga-Angat, bantayan nyo po yan. Na ito pong private property na ito ay isang pribadong pag-aari ng kumpaniyang Pacific Road Link Logistics. Pacific Road Link Logistics. Pribado po ito. At ayon po sa datos na nakuha sa Securities and Exchange Commission o SEC, ang Pacific Road Link ay na-incorporate noong September 2014. Medyo ilang taon na po. Ng grupo na pinamumunuan ng Magsaysay Shipping and Logistics Group, President at CEO na si Jesse Maxwell. Yan po ang kumpanya at ng negosyanteng si Alvin Go. Ito pong negosyanteng si Alvin Go. At medyo naano lang tayo dito, isiniwalat po ni Undersecretary Domingo Panganiban ng Department of Agriculture na ang nagsusulong daw po, personal na nagsusulong ng kontrobersyal na proyektong ito, nagagasusan po, binibigyan o hinihingi nila ang alokasyon na 2.3 bilyong piso ay personal na isinusulong ni Senador Cynthia Villar. Personal na isinusulong, hindi po siya parte ng pribadong kumpanya. Pero siya ang personal na nagsusulong nitong proyektong ito. Pero sa kanya pong kapasidad bilang senador at Senate Committee on Agriculture Chairman. So, yan po ang isiniwalat po ni Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Ang sabi po ni Yusek Panganiban, "It has been agreed that we shall do it in Bulacan because Senator Villar has contracted the landowner and the owners of the land that has to be the site of the border." So, nagkaroon na po ng kontrata yung pong may-ari ng pribadong lugar na yan. At siyempre, ang ating pong gobyerno sa pamamagitan po ng Department of Agriculture. So, inamin po ni Secretary Panganiban na ang sinambit na pong proyekto ay actually nailunsad na po 2 buwan na ang nakakalipas. 2 months ago, sabi niya, nailunsad na po itong proyektong ito. Ibig sabihin, nailunsad na, sinimulan na po ang trabaho. At inaasahan po na ito ay operational na bago matapos po ang taong kasalukuyan. So, ibig sabihin, before the end of this year, ay matatapos na po itong proyektong ito at nasa proseso na raw ang Department of Agriculture sa pagbili ng pasilidad, yung mga facility na ilalagay po sa lugar. So, tinanong po ni Garin, si Yusek Panganiban, kung wala silang agam-agam na ang 2.3 bilyong pisong nakalaan ng gobyerno na gagamitin po sa pag-develop ng isang pribadong lupa sa isang deal na hindi dumaan po sa public bidding. So, ibig sabihin, ito pong proyektong ito, baka pinadaan na naman sa joint venture agreement, hindi natin alam na ang dapat dumaan po sa public bidding. Hindi lamang itong kakontrata na road link. So, malinaw na sinabi ni Congresswoman Garin na hindi po dumaan sa public bidding, pagdating ng araw, magkaroon ng problema at makasuhan po itong mga opisyal ng DA
ano na mangyayari doon sa project? Ano na mangyayari po doon sa pera na ginugol para po maitayo ito pong proyektong ito? Ang sagot po ni Panganiban ay hindi raw po wala silang agam-agam pagkat sabi daw ni Senator Villar, nako, sabi daw ni Senator Villar ay mayroong memorandum of understanding sa pagitan ng landowner at ng gobyerno. So memorandum of understanding lang pala. Ha? Yan ang problema. Ang sabi naman po ni Garin, pagkat doon po sa magkaharap-harap sila sa budget hearing. Ang sabi naman po ni Garin, meron siyang malaking respeto kay Senator Villar. Kanya lamang, ang punto niya ay intricate daw ang kombinasyong pribadong lupa at government programs. So may problema. At nag-aalala daw po ang kongresista na medyo delikado ang pinasukang ito ng DA sa paggamit ng pondo ng pamahalaan sa isang pribadong pasilidad. Ayun. So, ewan ko kung anong gagawin nila, kung itutuloy ito hindi. Pagkat sinimulan na po yung proyekto. Taong 2021, ang DA ay initially pumayag po na mag-construct ng first SEPA. Yung kapareho po nito na itatayo dyan o tinatayo dyan sa Bulacan. Sa initial na budget na 500 million pesos. So, sinimulan na rin, nag-allocate ng 500 million pesos para po sa 2,000 square meter facility. Pero ang problema, inabando na po ito ng DA, yung Subic project, at imbes, ibinaling po ang focus dito sa Pacific Road Link. So, ito siguro, alam naman ng mga mambabatas natin, alam na nila itong isyong ito. Siguro, ewan ko kung anong aksyon nilang gagawin dito, kung ano pong pag-aaral ang gagawin nila dito. Pagkat, ang sabi ko nga, may naaamoy tayo ditong hindi maganda. Ang problema pa nito, kung pursahan pong dadaan, ang lahat ng agricultural imports, yung mga imported na mga produktong agrikultural, dito po sa Bulacan SEPA, may distansya po sa gateways ng Manila at Subic. Medyo may distansya ang Angat Bulacan. At maaaring maging dagdag gastos pa ito, krudo at yung pag-transport ng mga farm goods na ito ay magpapahirap pa po sa ating administrasyon. Magpapahirap na makahon po sa tinatawag na inflation. So, alam naman nila yan At ang dagdag gastusin sa kakainin ng bawat pamilyang Pilipino, siyempre, dagdag gastos, ipapatong niya sa presyo. Halimbawa, gulay, isda. Kasi isda, nag-i-import na rin ang Pilipinas ng isda. Samantalang napapalibutan tayo ng kadagatan. Kailangan pang mag-import tayo ng isda, gulay. Samantalang napakarami nating taniman ng gulay dito sa ating bansa. Pero kailangan pa po mag-import. Kaya nga yung mga manananim ng sibuyas diyan po sa Nueva Ecija, nagrereklamo na sila pagkat bakit sinasabayan ng importation ng pula at puting sibuyas. Dapat daw kung nasa planting season, saka sila mag-import. Pero bastante po ang supply ng sibuyas ng ating mga local na manananim. At ang problema, mas nagiging priority yata, makikita natin sa mga pamilihan, itong mga imported na sibuyas. So, dagdag gastusin po at ito kung dadagdagan ang presyo, nadadagdagan gastos, siyempre, yan ay babalik din sa ating mga kababayan. Yan. So, sana naman mapag-aralan nila po maigi ito. Ang problema, sinimulan na. At gumastos na po ng malaki ang ating pong gobyerno. Although ang sinasabi po, yung private facility, itong Pacific Road Link, ay sila daw po ang gagastos at walang gagastusin kahit 5 ang ating pong gobyerno. Pero bakit may allocation na gano'n? 2.3 billion. So, sige.
tingnan po natin kung ano magiging takbo po ng usapin na yan sa ating pong Senado pagkat nasa kanila pong kamay ang bola hinggil po dito sa issue na ito. Bueno, patuloy po tayo at balikan natin nga si Congresswoman Garin. Ako, natutuwa naman ako pagkat na-check po yan ni Congresswoman Garin. Salamat Congresswoman pagkat kung walang nag-check na ganyan, medyo kawawa naman ng mga kababayan natin. Kaya congrats po Congresswoman Garin. Pero dito naman tayo, balikan natin si Congresswoman Garin. Ito pong si Congresswoman Garin, siya po ang dating Health Secretary sa panahon po ni dating Pangulong Benigno Aquino Jr. Abay, itinala na po ng Regional Trial Court dito po sa Quezon City ang pagbasa ng kaso ng ngayoy Iloilo Congresswoman at dating Health Secretary. Ang iba pang ito po hinggil po doon sa kaso kasama yung iba pang mga akusado hinggil po sa reklamo laban sa kanila ng Department of Justice o DOJ kaugnay po ng 34 na bagong Dengbaksya cases. Ayan. So dito tayo sa Dengbaksya cases At itinala po ng Quezon City RTC Branch 229 ni Judge Maria Luisa Leslie Gonzales Batik ang pagbasa po sa kaso ni Garin at ng iba pang mga akusado sa October 2, next month, upang mabigyan po ang prosecution panel ng panahon na magkomento sa motion to quash information na isinampa po ng mga abogado ni Garin at iba pang akusado. So, dapat na po sila dito pong Lunes, September 4, personal pong pumunta si Congresswoman Garin sa korte. Dapat po sana ay schedule ng arraignment at binigyan po ng huwes ang mga kumukontrang panig upang sumagot po yung magkabilang panig, magbigay ng reply at counter-reply sa mosyong inihain po ng kampo ni Congresswoman Garin na nais nilang mabasura na ito pong kinakaharap na asunto. At ang PAO po, ang Public Attorney's Office sa pamumuno po ni Attorney Presida Acosta ay sila ang may hawak sa mga kaso sibil na isinampa po ng mga magulang ng mga mag-aaral na namatay. Namatay po mga mag-aaral kung saan ang kanila pong pagkamatay ay iniugnay dito sa controversial na anti-dengue vaccine na Dengbaksya. Ayan. Sila po ang kinasuhan dyan. At ito nga, napunta po itong kasong ito pagkat ito ay family court. Dito na rin po napunta yung mga bagong kaso. At noong una po, doon sa mga nauna, medyo malaki-laki yun. Marami pong kaso yun na unang naisampa. Naghain po ng not guilty plea ito po mga akusado. Samantalang yung pong nauna ay mukhang matatapos na rin at malapit na pong magtapos po ang pagdinig. So ibig sabihin pag natapos po, maghihintay na lang ng resolusyon kung ano po magiging desisyon ng korte hinggil po sa mga kasong yan. Si Dr. Erpe ang ating pong ito si Dr. Erpe, isa pong medical doctor at isa rin pong abogado. Siya po ang direktor ng PAUS Forensic Division. Ang huli pong testigo doon sa mga naunang kaso. Sa mga kasong kinakaharap po ng dating kalihim ng DOH. At nilinaw naman po ni PAO Chief Presida Acosta na hiwalay po ang kasong ay hawak ng Quezon City Family Court. At hiwalay po ito sa kasong nasa 160 Dengbaksya cases na isinampa po sa tulong ng kanilang tanggapan
tulong po sa mga nagreklamong mga magulang noong nakaraang taon pa po sa Department of Justice na hindi pa po na-resolba hanggang sa ngayon. So, ang pagsampa po ng 34 pang bagong kaso ay resulta naman po sa kautusan ng mataas na hukuman sa Quezon City bilang siya po ang magiging exclusive na sala para po sa lahat ng Dengbaksya related cases. Matatandaan po ninyo na ang Dengbaksya cases po, pinag-uusapan dito yung criminal aspect, yung po ang hawak, yung po ang tinututukan ng ating Public Attorney's Office. At yun namang prosecution, yung pong prosecution na ano natin, yung hindi prosecution, yung pagbili, yung pong pagbili ng mga Dengbaksya vaccine na ito, yun naman ang tinututukan po ng Citizens Crime Watch at kasama po natin dyan si Attorney Ferdinand Topacio. So yung procurement aspect, ang Citizens Crime Watch po ang may hawak. At kamakailan lamang matatandaan po natin na umakyat na po ito sa Sandigan Bayan. So napakarami pong hinaharap na asunto ng dating kalihim ng Department of Health tungkol po dito sa Dengbaksya. Alam nyo, yung Dengbaksya pareho rin ito nung yung dito sa nakaraan nating pandemya, na kaya po naging parang sinasabi nila na ang dahilan ng pagkamatay po nitong mga mag-aaral ay dahil naturukan sila ng ito pong dengue vaccine. Parang isinali pa yung mga bata, yung mga mag-aaral natin sa ginawang testing, o pag-aaral ng nasambit ng bakuna. So, yan po ay mahabang usapin, mahabang usapin. So, ang atin po ay yung procurement aspect at nakita naman kasi natin na yung pagkakabili po ng Dengbaksya vaccine ay talagang minadali, napakalaki po. Just imagine, nasa 3 bilyong piso po ang involved dito na pera po ng ating pamahalaan na ginastos dito sa pagbili ng Dengbaksya vaccine. So yung nakaraang pandemic, parang ganun din Pinag-aralan din lang tayo, di ba? Inamin naman nila na pinag-aralan lang tayo. Nagkaroon lang ng testing, Kaya may mga booster pa silang sinasabi. Pero yung pong, ang sabi nga nung komentaryo ng iba, yung nagpabakuna at hindi, pareho na rin lang ngayon. Pagkat 1 year lang po yung epekto ng bakuna. Ibig sabihin, after 1 year, kailangan mo mag-booster. Pero yung booster na sinasabi, panibagong bakuna yon. So, ganun po mga komentaryo nila. At sa lahat po mga namatay, na sinasabing namatay dahil po sa sakit, wala namang actually, wala namang pong actually in-autopsy at napatunayan na yun ang kanila ikinamatay. Bueno, wala na po tayong oras at tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa ating pong programa. Babalik po tayo mamaya pong hapon sa ating panghapong edisyon ng programang Sama Ka na Kabayan, sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Nagpapasalamat po sa inyong panonood at pakikinig. Huwag pong kalilimutan, i-like, i-share, at i-subscribe dito po sa Margo TV, sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat po at muli magandang araw po sa inyo lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli dito sa Margo TV.